verse 17 to 18. And it shall come to pass after the end of 70 years that the Lord will visit Tyre, and she shall turn to her hire, and shall commit fornication with all the kingdoms of the world upon the face of the earth. And her merchandise and her hire shall be holiness to the Lord. It shall not be treasured nor laid up. For her merchandise shall be for them that dwell before the Lord, to eat sufficiently, and for durable clothing. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita na nabasa sa ating mga puso. Ito po ay isang difficult chapter, Isaiah 23. At by God's grace, meron pong binigay sa akin ng Panginoon na pwede kong maintindihan at pwede kong i-preach. Dito po ay isa ring, ang topic na ito ay medyo shocking para sa akin. Dahil, although meron na akong konting naintindihan about this topic, ngayon ko lang talaga in-explore ng gusto, because it is what the verses, that these two verses teach. And ang teaching na ito is yung pera na kinita galing sa masama ng Tyre ay tinawag sa verse 18, holiness to the Lord. Kaya magtataka tayo kaya ngayon sa panahon na ito, payag kaya ang Panginoon na yung kinikita natin, whether it come from good or come from evil, i-offering natin, and it becomes holiness to the Lord. That is one lingering question na I explored it, and by God's grace, I hope I can explain it. Tyre is judged. Dito sa Isaiah chapter 23 verse 1, the burden of Tyre. It's a prophecy against Tyre because he is a wicked nation. He is a harlot. No? Tinawag siya ng Panginoon na isang harlot nation. At siya ay paborito ng maraming bansa, sapagkat yung location niya, kung titingnan nyo, doon sa bandang Lebanon, no, yung Tyre and Sidon, banda yan doon sa lugar na yon, ay very strategic. At talagang magandang harbor, magandang port, maraming pwedeng dumaong doon pagkatapos mag-engage ng commerce. No? So, nung panahon ni Isaiah, ay talagang lahat ng ship, no, the ships of Tarshish, yung mga merong mga barko, o maliliit lang ang barko noon, talagang doon nagko-congregate at doon nagkakaroon ng mga trading. The whole world, the whole known world, no, ay pumupunta doon, nag-exchange, nagbabarter noon, may pera na rin noon, pero doon sila. So, ito yung nagbigay ng sa Tyre or Tyrians ng parang pride na sila ay isang bansa na ang economy ay very stable. Malakas ang economy nila. Talagang kahit anong gawin nyo, lagi kaming nakatindig. Parang yung Hong Kong, no, binigyan ako ng gift ng church para makarating ng Hong Kong, ay katatapos lang nung SARS. So, zero yung economy nila. Pero after mga 2 years, nakabawi sila. At mas exceed pa uli ng Pilipinas yung kanilang income from tourism lang. No? Dati yung malalaking building daw doon tinatag dahil ang dahil nagtatrabaho para sa clothing, sa garments industry. Nawala yung garment industry nila pero nakatindig pa rin sila. Tapos hanggang ngayon, they are good in economy nila, sound.
No? Meron silang maraming industry pinupuntahan. So, ang Pilipinas, hindi pa rin maka-take off. No? Sana mag-take off na itong panahon na to, itong 6 years na to. At panalangin natin. We always pray for our country. Pray for your country, pray for the president, pray for the government, and that all of us can someday go home and hindi na tayo maninilbihan sa ibang bansa. We are talking here about nations. The nation of Tyre was a prosperous nation, but he is judged because of his pride, because he is worshiping many gods, and he is not really a servant of Jehovah God. Kaya magkaroon ng warning. Iniisip pa rin niya na hindi kami mabubuwag ng kahit sino dahil marami kaming kaalyado. Now, after binigyan siya ng judgment, merong prophecy na he will be restored after 70 years. Sipin niyo ang grace of God. No? I will judge you, but I will restore you after 70 years. Meron na God promise of restoration. And it really happened. Hindi ang Panginoon para sa kanya 70 years isang ganyan lang. Pero sa atin, kung ikukumpara yan sa atin, no? Pag tayo nagalit sa isang tao, gusto natin for life. Hanggang nabubuhay ka, hindi ka na makakaapunta rito sa barangay namin. Parang gano'n. No? Huwag ka nang aapak, ayaw ko na makita pagmumukha mo. Ang Panginoon, hindi gano'n. Nagpapatawad siya, nagre-restore siya. No? At gano'n dapat tayo. So, Tyre is restored as a nation by God after 70 years. That's the promise. Pero, alam niyo, tao talaga, no? Sabi rito, it shall come to pass the end of 70 years that the Lord will visit Tyre, and she shall turn to her heart. Babalik siya doon sa luma niyang ginagawa. Alam niyo yung word na hire, tiningnan ko sa mga iba-ibang mga nakakaintindi sa original language. Sabi nila, yung word na hire, yung hire ng isang harlot. No? Yung kumikita ka dahil binenta mo yung katawan mo. That is the word hire. Kasi nga, ang tingin, ang trading, ito, the national economy, national trading ang pinag-uusapan, national income, is because as a nation, Tyre prostitutes herself. No? Binebenta niya yung kanyang sarili, binebenta niya yung kanyang services, binebenta niya yung kanyang mga produkto at pleasure for the people of the world, and the world pays the nation of Tyre for these things, for these pleasures. Kaya ang tawag harlot. Kaya hire. Okay? So, she returns to her hire. Ibig sabihin, harlot pa rin tingin ng Panginoon sa kanya, even after restoration. Bumalik pa rin siya dun. Parang isang inaruga mo na gusto mo magbagong buhay, inayos mo. Tapos nung, okay, naturuan mo na rehab mo na, pinakawalan mo, balik dun sa kanyang addiction. After rehab. Ngayon talaga tao, no? Yung may ugali tayo ngayon. Hindi naman lahat, pero generally speaking, because of the Word of God, we are generally sinful, and tayo talaga, ang ugali is, babalik tayo doon sa natin luma nating ugali. Kahit ano pang gawin. Not unless the grace of God is showered in your hearts. But by the grace of God, sabi ni Paul, I am what I am. Kaya lang ako ganito, dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil kung walang biyaya ang Diyos, babalik ako doon sa kasalanan ko dati. Kaya kung sino man sa atin ngayon ang pure, sa tingin mo sa sarili mo, ikaw ay hindi kagaya ng mga korap, hindi kagaya ng mga buaya,
Hindi kagaya ng mga magnanakaw, hindi kagaya ng mga patutot. Kung ano man, ang tingin mo sa sarili mo, dahil sa biyaya ng Diyos lang yan. Amen. Kung wala yan, ganun ka din. Kagaya ng mga taong nakikita natin sa news araw-araw na bulok. So, itong pong Tyre, pagkatapos niyang ma-restore, bumalik sa kanyang pagiging harlot nation. At God had the nations of the world, sabi rito, shall commit fornication. See? So, yung kanyang way of, yung economy niya, ang tawag ng Panginoon, fornication. A bad word. No? It's a bad word to describe the life of the nation, how they earn money. It's called fornication by God. All the nations of the world will again trade with Tyre. Tyre's business activities will again continue, and it's Diyos lang ang nakakaalam. Hindi na ako bumalik dun sa history nila. Ano bang klaseng mga trading ang ginagawa nila? Ano bang practice ginagawa nila? Pero dahil tinawag ng Panginoon na fornication, di ang assumption natin, ang assumption ko is, it is a dirty kind of business. No? At karamihan naman sa business, no? May kilala ba kayong alam na business na hindi tax evader, hindi sobrang profit, hindi mga may trade secrets na pag nalaman, kagaya nung nahuli, na yung expired na, dinadagdagan ng bagong expiration date. No? Or mga bansa na sobrang mag-tax. Dito, that is evil taxation. Yung nag-violate ka ng Sahir camera, tapos 6,000 ang penalty mo, that is wrong. That is wrong. Hindi na, hindi, talaga mali yun. No? Kahit sila mismo sasabi mali, yung mga preacher dito. No? Kasi exorbitant yun exorbitant yun. So, yan, kumikita sila, ang mga bansa. Meron ba kayang bansa ngayon na masasabi natin na kumikita na hindi evil ang pinanggagalingan? No? Yung talagang very pure na country. Wala siguro, no? Ang Amerika kumikita sa military sales na pampatay ng tao. No? So, wala. Lahat fornicators. Kung i-context natin dito na ang trading, ang ginagawa ng mga bansa ay masama. So, personal harlotry, pagka-personal tayo, we ought to avoid. Pero pagka national, wala tayong magagawa. Hindi ka naman presidente. No? Hindi ka naman ekonomista. Kahit nga siguro yung presidente, wala rin magagawa Kasi sistema yan No? Pagka binago mo yung sistema, ikaw ang matatanggal. Ikaw ang matatanggal. Kasi ang dami mong babanggain. No? Kahit si Trump siguro, hindi niya mababago yung sistema basta-basta sa Amerika Unti-unti. No? Pero kahit nabigyan siya ng panibagong 4 years, 8 years siya mag-rule, kulang para mabago mo yung sistema. Ang nagbago ng sistema in China because of the Cultural Revolution. Ilan ang pinatay sa Cultural Revolution? 50 million Chinese. Yung tinatawag ng mga counter-revolutionaries. Yun yung mga mayayaman, yung mga Panginoong may lupa. Pinatay ni Mao Zedong yan. Si Pol Pot, ganun din. At yun ang balak nila sana sa Pilipinas. Buti na lang nag-martial law. So, whether you are for or against martial law, that is something that was prevented. Because tuloy-tuloy na yung tinatawag na domino effect ng mga bansa. Nag-fall na ang China after World War II.
then Cambodia, then Vietnam, then, di ba? Tuloy-tuloy na. Susunod na Pilipinas eh. Sa Singapore, si Lee Kuan Yew naging strong, so hindi naging communist. Lahat na naging strong rulers, hindi naging communist. Well, anyway, this Tyre is guilty of harlotry or fornication because yun ang sistema na ng kanilang bansa. And the proceeds of her national business, ito yung verse 18, ito yung puzzle sa atin, no? Sa verse 18. Kasi tinawag na fornication, pagkatapos, ang sabi nito, her merchandise and her hire. What is hire? Earnings because of harlotry. No? Her hire shall be holiness to the Lord. Sipin mo yun. Ano yan, Panginoon? Paki-explain. Hindi ko maintindihan yun. It shall not be treasured nor laid up. Hindi ipunin sa isang treasury, sa isang central bank. No? Hindi siya magpapayaman na nabansa. Pag after the resurrection. Now, some commentators say, it's not really immediate. Kasi shall, ibig sabihin, sometime in the future. After the 70 years, hindi naman sinabi bigla, ganun. Okay, so we will see. But there is a future of Tyre that the merchandise shall and her hire shall be holiness to the Lord. It shall not be treasured nor laid up, for her merchandise shall be for them that dwell before the Lord. So what does that mean? Does God excuse the shady evil commerce of nations? No. The answer is no. Hindi binibigyan ng excuse ng Panginoon. Kaya nga tinawag pa rin niya na fornication. Ibig sabihin, masama yan. No? Kung anong masama, tinatawag ng Panginoon na masama. Sabi niya, cursed be people who call evil good and good evil. No? May curse yan. Pagka yung masama, tinawag mong good. Or yung mabuti, tinawag mong evil. Meron akong isang nakapost dun sa United Methodist Church na dapat daw bigyan ng reproductive rights ang mga girls. Sabi ko, nag-i-sponsor ba kayo ng abortion? Kasi yun ang ibig sabihin ng reproductive rights. Or birth control. No? Ano ibig sabihin? Bakit nilagay nyo girls? Ba't di nyo nilagay wife? Diba? Kung wife, okay. Na may birth control ang wife. Ibig sabihin, I am for natural birth control. No? Pero nilagay niya, girls. And this is supposed to be a evangelical group. Methodist. Tapos sasabihin niya, we should fight for the birth control for girls because there are accidental pregnancies. Ano ibig niyo sabihin? Fornication? Are you promoting girls? Na ready sila dapat anytime? Dapat meron kayong baon? Kasi baka bigla kayong dalhin ng boyfriend sa kung saan. Or baka ma-rape. Imposible na, sabi niya nung isang babae, kasi may mga nire-rape. Ibig mo ba sabihin, pagka re-rape yun, sandali lang ha. Meron munang birth control dapat. Hindi na-rape yun. Kalokohan ng church, no? United Methodist Church. Yan yung church ni Jezreel. Kung ano-ano na nangyayari, yung ganyang klase. They allow gays and lesbians to be bishops. And now they are fighting for reproductive rights and birth control for girls. Sipin mo yun. So this is being promoted. And God does not condone fornication. Pag di mo asawa, hands off ka dyan. Or hindi mo pa asawa, keep your dirty hands out of her body. And the ladies also should
Minsan yung ladies ang ano eh, because of the Hollywood, no? It's super romantic. Eh, sila yung halika, date tayo. No? Sila, ganyan ngayon ang generation. No? Generation of vipers. Ganyan ngayon. And I hope yung may mga ano tayo na dalaga na yung mga anak, no? May mga nandito ngayon, dalaga na yung mga anak. So, don't trust your children. No? Kahit baptist pa yan. Ano, mama naman, or papa naman. Matalaki na ako, alam ko na. Tama, atin ako lagi ng church, nag-special number pa ako. Woo! Alam ko yan! Diba? So, merong dapat ganito, lay down the rules. So that ma-avoid mo na magpapakita na lang sa church na pumupunta sa harap, humihingi ng tawad. Dahil may laman na. And it happens so often. No? But we're talking about national fornication of Tyre. And so, God does not excuse fornication of an individual or of a nation. And ito ang sunod nating question. If we were evil before, so that we earn in an evil way, so yung kinikita mo, galing sa masama, like drugs, like usury, like kung ano-ano, na masasamang pinagkakitaan. Pero, kumita ka. Tapos na-convert ka ngayon. Na-save ka. Eh, mayaman ka na. Na-save si Kerwin, halimbawa. So, dahil mayaman na siya, okay lang ba na holiness to the Lord ba kung siya ay magta-tithes? Ayun. Yun ang tanong dyan eh. Kasi, ito yung tinutulak tayo ng dalawang verse na yan na pag-aralan. Paano nga ba? Di ba? Doon sa nabasa natin. Okay. Can dirty money become holy by donating it to the church or giving it to the ministers of God? Sabihin ng iba, no! Sabihin ng iba, yes! Let's go to Proverbs 21:27. Dapat Bible sumagot. Proverbs 21:27. Ang sabi po ng verse 27, the sacrifice of the wicked is abomination. Yan. So pag nagsa-sacrifice, nag-o-offer ng sacrifice, yung wicked. Saan galing yung sacrifice niya? Sa wickedness. Diba? Kaya siya nakabili or nakaipon ng pangsal. Ba, ninakaw niya yung sacrifice. Galing sa nakaw yung kurup or yung baka. Ninakaw. Tapos inoffer sa Panginoon. Galing sa masama. Or, kung kumita siya, yun ang pinambili niya. No? So, ito yung scenario. And the Bible says, the sacrifice of the wicked is abomination. How much more? Sabi niya, mas higit pa. When he bringeth it with a wicked mind. So, doble yun. Galing na nga sa nakaw, meron pang malicious mind habang ino-offering. Habang binibigay yung sacrifice do sa priest. Double abomination. No? Iniisip niya, di alam nung pare na, di alam nung Pharisee na itong sacrifice to galing sa masama. Tingnan ko nga. Ayun. So, he's tempting the Lord. In-offense niya, tapos galing pa sa masama yung sacrifice. Wicked pa siya. Wicked heart. Okay? So, the answer is no. Dirty money does not become holy by donating it to the offering of the Lord. And in our present scenario,
if your money come from wickedness, that doesn't become holy porket binigay mo sa church. Don't expect na ma-offset mo yung ginawa mong kasalanan dahil inabuli mo sa church or binigay mo to benefit a minister, parang Robin Hood, ano? Binigay mo sa mahihirap. Binigay ko naman sa mahihirap, Lord, so tawad na, offset na yung pagnanakaw ko. Pag-offset na yung ginawa ko masama. Diba? Mali pa din. Hindi dapat ganun ang pag-iisip natin. Pero may mga ganun ng pag-iisip, di ba? Panood niyo ba yung yung Godfather? No, ang lakas magbigay sa church, no? Nagpa-sponsor pa ng pare. Pero galing sa mafia yung pera. Tapos ang lakas pumatay, kahit sa simbahan pumapatay. True story ang mga ganyan. Pero that is what they are doing. Should we return? Ito naman. Sa pangtanong, should we return the money? If it is from evil, after our conversion to the Lord. Let's look at another verse. Luke 19:8. Si Zacchaeus. Ano ba ang ginawa ni Zacchaeus? Nung in-invite niya ang Panginoon sa kanyang bahay, Luke 19:8. Yan. Sabi rito, and Zacchaeus stood nung ando na sa loob ng Panginoon. Kasi nagmamurmur yung mga tao eh. Ay, pambira, Panginoon. No? Hindi siguro Panginoon to. Kasi hindi niya alam, hindi niya kilala yung tao na pinasukan niya, bahay ng makasalanan. No? Pero sabi ni Zacchaeus, dahil parang na siya sumampalataya na siya kay Kristo eh. No? Sabi niya, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. Pero bakit siya tinawag na sinner? Saan galing yung pera niya? Pandarambong. Diba? Siya yung nagsasabi, kasi siya yung may power, na halimbawa, ang tax mo 5 dinari lang, gagawin niyang 10. Kanya yung 5. Siya yung BIR nun eh. Oo. Or siya yung, sige, 15 yung tax mo, bigyan mo na lang ako ng 10. Tapos lalagay ko rito, 5. So may 5 ako. Diba? Ganyan ginagawa ng BIR, diba? May kilala ba kayong ganon? Wala. Gumawa na ba kayo ng ganon? Yan. Merong mga iba eh. Nandadaya sa tax eh. Diba? May exemption. Pagka deductible, diba? Dadagdagan mo yung mga deductible. Kahit na wala naman. Maghahagilap ka ng mga resibo. Yun. OFW, libre tax, kaya hindi natin problema yan. No? Merong isa, mas malaki yung exemption mo pagka may dalawa kang anak. So, isa pa lang anak niya, nag-imbento ng anak. Sige, Jaron. Sige, pag hinanap na lang nung IBIR, sabi ko, namatay na. Asan na isa mong anak? Anyway, this is Zacchaeus, sabi niya, behold, Lord, the half of my goods, which came from evil, I give to the poor. And if I have taken anything from any man, by false accusation, I restore him fourfold. That is kung kilala niya yung tao. No? Kasi, ibig sabihin, maraming pera yan, iba-ibang sources. So, yung hindi niya na pwedeng masole, binibigay, half nun, binigay niya sa mahihirap. Repentant na siya eh. So, yan ang bagong buhay. Save na siya eh. Niwala na siya sa Panginoon. So, iba na ang buhay niya. Hindi na siya yung masamang tax collector. No? Tapos, yung identified niya kung sino, fourfold. So, he lose a lot of money. Pero, para sa Panginoon, he will do it.
So, meron tayong example dito. Na anong sabi ng Panginoon? Jesus said to him, "This day is salvation come to this house. For so much as he also is a son of Abraham. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." See? So ito po ay isang example na isang tunay na repentant, galing sa evil yung kinita niya, nire-restore niya. So pwede pala natin gawin yun. Kung meron kang ginawang kinita na galing sa evil, tapos nagsisi ka, balik mo. Kung kaya mo ibalik. Or kung hindi na, bigay mo sa church. Tama ba yan? Give to the poor or give to the church. And let it be for the Lord's determination. Okay. So, sabi ng Panginoon, tama yon, pwede yon. That is a part of a person's conversion, and that is a part of works of a person who is a saved man. What does God mean, therefore, when He said, "And her merchandise and her hire shall be holiness to the Lord"? Ito na yung difficult question eh. No? Anong ibig sabihin ng Panginoon? Galing sa masama yung kinita ng Tyre, pero magiging holiness to the Lord. Ano ibig sabihin nun? Alam niyo po, during the time of Solomon, or during the time of David, sa Psalm 72, may prophecy si David about Solomon. Psalm 72:10 to 11. Sabi rito, sa verse 10, "The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents. The kings of Sheba and Seba shall offer gifts. Yea, all kings shall fall down before him. All nations shall serve him." Now, if all nations shall serve Solomon, when Solomon becomes the king of Israel, how do you think Solomon filters out the gifts given by the kings? Or does he do it? Nung bang pumunta yung Queen of Sheba sa kanya, sabi niya, "Alam ko yung bansa mo, masamang bansa yan. Kung saan may slave ka. Meron kang mga sobrang mag-tax. At meron kang kinonquer. Yung Egypt, maraming kinonquer na bansa na pinatay yung mga tao. So, sorry, hindi ko tatanggapin yung gift." Meron ba ganon? Wala, no? So, lahat ng hari sa buong mundo ay nagbigay ng gifts kay Solomon to celebrate his being the king of Israel. Lahat tinanggap. Walang filter. Walang sinabi na, masama kang bansa. So, hindi. Huh? So, tinanggap, at isa pa yan sa prophecy. How do we make of that? Mamaya makikita nyo pa mas matindi, no? Now, punta tayo sa New Testament. Many of the Tyrians, alam nyo, nangyari after 600 years. Dumating ang Panginoon sa Kristo. After this prophecy. Mark 3:8. Mark chapter 3 verse 8. "From Jerusalem and from Idumea and from beyond Jordan, and they about Tyre and Sidon, a great multitude, when they had heard what great things he did, came unto him." So may mga taga-Tyre na nakinig ng preaching ng Panginoon. Lumapit sa Panginoon. Came unto him. Ibig sabihin, we can say also, may mga believers from Tyre. Ibig sabihin, nag-survive ang Tyre from the time of Isaiah up to the time of the Lord Jesus Christ. 600 years. Hanggang panahon ng Panginoon, andyan, meron pa rin Tyre. At
yung mga nakatira sa Tyre and Sidon ay nakinig sa preaching ng Panginoon. Pwede na rin nating isipin na may naligtas, merong nasumampalataya kay Kristo. At pwede na rin nating isipin na may mga church. At yan ang testimony ng mga early Christians, ng mga nagsulat, hindi na Bible, na merong mga bishops at merong mga churches galing sa Tyre. Okay. So, what can we say? Na itong kinita ng mga Tyre, mga taga-Tyre, itong kanilang national patrimony, itong kanilang way of life na nagpatuloy hanggang sa Panginoon, time ng Panginoon, kung nagkaroon ng panahon na sila ay naging mga churches, malamang, ginugugol na nila yon for the sake of church workers. So, yung dating galing masama ay napupunta na ngayon sa gawain ng Panginoon. At nag-umpisa yan malamang dun sa time pa ng Old Testament. Na holiness to the Lord na nga sabi, ang prophecy, holiness to the Lord. Pero nagpatuloy during this time na ang Panginoon ay nag-preach sa kanila, sila ay sumampalataya, at sila ay nagkaroon na ng heart for the work of the ministry. So, ang tanong natin, ito na yung teaching, no? From these two verses. I can say that tainted money earned by wicked means cannot earn holiness to the giver. Okay? Pagka yung pera galing sa masama, hindi ka makakatanggap ng pleasure, hindi makakatanggap ng pleasure ang Panginoon dyan. Pag in-offer, kahit i-offer mo yan sa isang church, hindi rin makakabawas sa kasalanan mo yan, hindi rin makakabigay ng works of righteousness sa iyo yan. Walang contribution yan sa iyong sanctification. Okay? Makita natin yan sa 1 Samuel 15, verse 21, na si Saul, ay kumuha ng mga hayop, spoils of war, no? Tapos, gusto niyang i-offering. Sinaway siya ni Samuel. Sabi niya, obedience is better than sacrifice. Diba? I-offering mo yan, tainted yan. Sabi ng Panginoon, patay mo lahat eh. Nagdi-disobey ka eh. So, hindi ka tanggap-tanggap yung offering mo, natanggal patuloy siya bilang hari. May consequence. May consequence. So, obedience is better than sacrifice. Hindi pera-pera lang ang ministry. Obedience is better. Okay? National income gained by whatever means can be used to feed the nation. Wala tayong control dun eh. Kung papaano kumikita yung bansa. Kung papaano, kagaya nung halimbawa, yun daw exchange rates. Kumikita raw yung bansa dyan eh. No? Yung padala natin, no? Kaya sinasabi lang, OFW is the modern hero. Papaano tayo nakaka-contribute sa national economy kung, halimbawa, $2,000 na padala mo, ko-convert mo sa peso, sabihin na natin 50. Di magkano yun? Ha? Hindi. $2,000. Yung $2,000 is $500. 2,000 real is $500. Sabihin na natin, no? Divided by 4. So, padala ka $500. Times 50, 25,000 pesos. Okay? So, 25,000 pesos, wala ka naman binigay sa gobyerno doon sa 25,000 pesos eh. Ba't ka hero? Kasi may kinikita sila ron. May kinikita pa rin ang national economy, ang banking system, doon sa padala mo. Tapos, nagkakaroon pa sila ng dollar reserve.
which is also good for the economy. Okay? So, meron mga secret income na akala mo, ito lang. Pero meron pa pala. So, iba-iba ang mga paraan ng pagkita at this is used to benefit the whole country. Yung kita na yan. Agaya nung 5 billion galing sa PAGCOR. Oh. 5 billion galing sa Sugal. Maganda bang income yun? Pero gagamitin para sa butika ng bayan, para libre gamot. Oh. So, sasabihin mo ba, hindi, ayoko kumuha ng, ng libreng gamot. Bibili na lang ako. Kasi, galing sa PAGCOR yan eh. Masamang pera yan. Hindi Kahit mga Christians, pagka talagang kailangan mo pang ospital, pumupunta ang PCSO. Pero hindi tayo tumataya sa sweepstake. Dahil masama yun, dahil sugal yun. Pero pumupunta sa PCSO para humingi ng pera pang ospital. See, so, this is the national income. And, but it does not absolve the nation from the consequences of evil gain. Kumbaga, kung ang isang bansa ay kumukuha ng income galing sa masama na pamamaraan, may consequence din yun doon sa bansa. Nagiging sugarol yung mga bata. Diba? Kagaya nung ibang, nilegalize yung marijuana para kitain yung pera imbis na mapunta sa illegal na mga tao. Dati, bawal lang, gusto nila illegalize ang wedding. At kung ano-ano, illegalize ang prostitution para kumita ang bansa. Kung ano-anong pwedeng illegalize na prostitution gagawing legal. No? So, that is evil. Pero yung national income, nandiyan na yan eh. And, lahat, kalsada, lahat tayo magbe-benefit yan. Hindi mo sasabihin na ayaw kong tumawid sa tulay na yan kasi ang pinanggastos dyan galing sa masama. Now, what's my point? No? Yung income ng buong bansa, kagaya ng income ng Tyre, can be converted to another kind of benefit to those who are going to be benefited by the rulers. Kaya, in some way, ang Panginoong Diyos, noong nagkaroon na ng benefit ang mga manggagawa ng Panginoon because of the income of Tyre, which came from evil, ay may karapatan pa rin siyang sabihin na holiness, and their hire is holiness to the Lord. Yun. So let's go to another issue. Personal income gained by working for evil men or evil nations can be used for the Lord's work. Ulitin ko personal income gained by working for evil men or evil nations can be used for the work of the Lord. Ano evidence? Joseph. Sino boss ni Joseph? Pharaoh. Si Pharaoh ba believer? Evil. Idolatrous. Diba? Pero, kumikita kaya si Pharaoh? Ay, si Joseph? May benefit kaya siya doon sa service niya? Meron. At ayun, tinanggap ng Panginoon. Diba? At nasa plano ng Diyos na dinala siya ron para hindi ma-destroy ang bansang Israel. So that's one. Who else?
Nehemiah. Sino boss ni Nehemiah? Ha? Ahasuerus. Sino bang king yun? Artaxerxes? Or Ahasuerus? No? Basta yung king na yun. Evil king din yun eh. Pero yung nagkaroon siya ng puso na, sige, maglingkod ka sa Diyos mo. No? Punta ka doon. I-restore mo yung temple. Magpipinance pa ako. Di ba? Nagfinance. Saan galing yung financing na yon? Doon sa evil works ng evil king. Pero ginamit para sa templo ng Diyos. Si Daniel. Sino boss ni Daniel? Nebuchadnezzar. Ano sabi ni Daniel kay Nebuchadnezzar? O king, live forever. No? Boss, sana matagal pa buhay mo. Pero may Diyos na nakakaalam ng lahat. So, yung income at privileges na binigay ng emperor kay Daniel, ginamit ng Panginoon for the benefit of the work of God. So, pwede. Pwede pala na yung tayo ba dito? Sino sa inyo ang you are working for evil men? Evil. Evil yung boss mo. Oh, pero sa kanya ka kumukuha ng income. Pinapakain mo sa anak mo. Diba? At saka, sino ba, ano ba to? Alam nyo ba tingin ng Amerika dito? Sa Saudi Arabia? Diba? Huwag na nating banggitin. Pero, dito tayo kumukuha ng pinang-tithes natin. Oh, tinatanggap ba ng church? Tinatanggap ba kaya ng Panginoon yun? Oh, yung trabaho natin, para sa bansa na to, na hindi Christian. Oh. So, naisip ba natin yun? Baka ngayon lang natin naisip. Okay. So, personal income coming from evil nations and evil men being used historically and presently for the work of the Lord. Yung pera, holiness unto the Lord. Holiness unto the Lord. Katanggap-tanggap sa Panginoon. Alam nyo ba na ang Panginoon mismo tumanggap ng pera? Ang Panginoon mismo tumanggap ng pera galing sa evil king. Punta tayo sa Luke chapter 8. Verse 1 hanggang 3. Sabi rito, and it came to pass afterward that he went throughout every city and village, preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God, and the 12 were with him. And certain women, which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils, and Joanna, the wife of Chuza, Herod's steward. Si Chuza raw ay asawa ng steward ni Herod. Sino si Herod? Evil king. Diba? Evil king yan eh. Yan yung lahi yan ng mga, yung unang Herod, yun yung pumatay sa mga baby. Ito yung sumunod na Herod. If I'm not mistaken, ito yung Herod na nag-speech tapos kinain ng uod. Ha? 'Di ba? Merong Herod na kinain ng uod eh. Oo. Dahil nag-speech siya, sabi niya, boses na ng Diyos yan. Tapos tuwa siya, tinawag siya ng Diyos, kinain siya ng uod niya. So,
Saan galing yung income nung asawa o ni Chusa? Si Chusa, siya yung tagapaglingkod ni Herod. Di ba? So si Chusa ay ang income niyan galing kay Herod. Swelduhan ni Herod. Ngayon, si Joanna, asawa ni Chusa. Siya yung taga-gastos nung income ni Chusa. No? Si Chusa yung taga-trabaho, taga-kita. Yung asawa niya, taga-gastos. Okay, so, pero maganda ang paggastos ng asawa ni Chusa. Binibigay niya sa Panginoon. Oh, tinatanggap ng Panginoon. Kasi nakalagay dito, no? Which ministered unto him of their substance. So, ang Panginoon, hindi naman nagtatrabaho. Hindi na siya karpintero. Preach na lang siya ng preach eh. Paano sila kumakain? Di yung support ng mga babae. Kagaya nung kaasawa ni Chusa. So, tumanggap ba ang Panginoon ng pera galing kay Herod? Ha? Hindi directly, pero ganun din yun. Diba? Galing sa trabaho na ang pansweldo galing sa masama. Galing sa masamang hari. So kung magiging purist ka kasi, sasabihin mo, hindi ako tatanggap niyan. Kasi galing, yung boss mo kasi masamang tao eh. No? Pati yung boss dinamay, no? Ikaw nagtatrabaho ka ron, honest ka nga, pero yung boss mo masamang tao. So, di ba? So, kumbaga, connected lahat yan eh. Kaya ayun, yung tire, not directly. Sabihin natin na galing ninakaw dito, binigay sa church. Hindi naman ganun eh. It is a hire, no? Galing sa trading, galing sa kung saan-saan, halo-halong klaseng pera, pero fornication yon, sabi ng Panginoon. Pagkatapos, yung work na yon, yung collective money na yon na nakolekta ng tithe, is holiness to the Lord. Dahil gagamitin for the work of the Lord. Okay? So, that is the point. Kaya, supporting the church and ministers of God with your money, I believe the teaching here is, if you support the church with your money, or the ministers with your money, makes the fruit of your business and employment holiness unto the Lord. Saan man galing yan, whether it be good or from evil. Or hindi na kailangan i-trace. No? Basta, wag nyo na lang sabihin. Wag nyo na isulat sa envelope na galing to sa masama. Pag nakita yun ni Brother Rowie, ibabalik yun. Sige, nilagay mo eh. No? May note din, Pastor. Ha? May note din. Wag mo lang ilagay sa sulat. Ayun. Okay. So, I think, no, that ikaw, mananagot ka pa rin doon sa ginawa mong masama. Pero yung pera na binigay mo, not unless in-indicate mo na galing sa masama, honestly speaking, the church accepts in good faith. And the church praises God for your offerings. And therefore, it becomes holiness unto the Lord. Okay, so that's number 1. What else? If you have money, instead of laying up treasures on earth, use the money to lay up treasures in heaven. That makes your income holiness unto the Lord. Bakit? Sinabi rito, her merchandise and her house shall be holiness to the Lord, for her merchandise shall be for them that dwell before the Lord, to eat sufficiently and for durable clothing. Para daw yung mga manggagawa ng Panginoon ay sapat yung kinakain. No? Now,
I did not make this as a important point dahil gusto ko to. Kundi, dumaan tayo dito eh. Isaiah from chapter 1. Ngayon 23 tayo. No? Iba-iba topic eh. Okay? So I'm not using this to promote myself or to promote giving to the church or anything. Kaya lang, ito yung kaya ko explain doon sa chapter eh. Ay mahirap nga explain eh. No? Pero I think, pinopromote din ng Panginoon dito that those who dwell before the Lord should eat sufficiently and have durable clothing. Hindi dapat punit-punit yung mga damit ng mga pastor. Mga butas-butas at saka yung mga hindi matitibay. No? Yung mga tigpa 5 real na long sleeve, meron ba kayo alam na ganon? Kamsa-kamsa na long sleeve, tsaka necktie, tsaka medyas. No? So, pag kami nakita kayo mga teachers or staff or anybody na hindi maganda yung suot ni pastor hindi maganda yung suot ni, ni brother ganon brother L mga regaluhan nga ng di ba? Alam mo yung pera mo nagiging holiness unto the Lord. Amen. Nakakatanggap ng pleasure ang Panginoon. Sabi nga ng Panginoon kahit na isang basong tubig, binigay mo sa naglilingkod sa Panginoon, there you will in no wise lose your reward. So both service and money is holiness unto the Lord. If you use it for the work of the Lord. Okay? And, alam niyo nangyayari, because pag may nakakita sa'yo, or may nakaalam na ginawa sa'yo, ginawa mo yan, you multiply the number of givers because you are challenging the others. Amen. Kahit hindi ka i-camera, no? Huwag ka na mag-selfie habang nag-o-offering. No? Nag-o-offering ako. Ito ho, malaking pera to. Tingnan nyo. Tapos, nilalagay ko na doon sa bag. Okay. Nabawasan yung income ko ng malaki-laki ngayon. Di ba? Hindi mo na i-publish, pero nakaka-challenge ka na nakakakita mas maganda kung secretly mo ginagawa tapos may nakapansin pa rin. Nacha-challenge yan. At nagpo-produce yan ng mas marami pang mga tao na gustong gumaya. No? Nag-iisip sila ba't sila nagagawa? Ba't ako hindi? Kaya ko din yun. By God's grace. No? You multiply praises to God. Sabi ni Paul, praise God for this unspeakable gift. No? This is an offering of a sweet smell unto God. Pera, yung pera na natanggap niya, galing sa mga church, ang tawag niya, unspeakable gift. Pinupuri niya ang Panginoon. At sabi niya, this is an offering of a sweet smell unto the Lord. So, isipin niyo yun, Pag ikaw ay giver, yun ang effect mo sa langit. Holiness unto the Lord. Yung nilagay mo. Yun ang effect mo doon sa preachers, doon sa ministers, doon sa mga nabibiyayaan, at doon sa mga nakapaligid sa iyo. May effect. Kaya nga, ang Panginoon ay tinawag yan na holiness unto the Lord. Hindi basta-basta po ang giving. It's a holy effort. Hindi lang yan basta nagpakawala ka lang ng pera. May may kasama yan na spiritual action. Sabi pa rito, you multiply also, yung effect nun, syempre, pagka dumami yung andyan sa reserve natin, we can be bold enough to even increase our contribution to other churches, to help other churches and ministers, and to buy more goods. Di naman tayo vain dito, no? Ito ba? Vanity ba to? Ayaw na yun, Malabo na, So, bibili tayo nito. Kano yan? 900 lang yan. No?
Kung meron nga mas malaki na 900, yun ang binili ko. Malapit na raw yung dito na gano'n na TV. Pwede mo ito, dali mo muna. Okay. Pag may 900 na gano'n, bibili tayo. Okay. So, you multiply ministers. Also, yung pa isang effect. Pagka marami tayo na nagbibigay, maraming magiging interesado rin sa ministry dahil alam na, hindi sila magugutom. They are well fed and they have durable clothing. Siyempre, hindi naman tayo nasa ministry dahil gusto nating kumita, ano? Kaya lang, constant burden yun eh. Ang dahil nagre-resign. Bakit? Wala na silang makain. Di sila pinapakain ng church nila. Praise God, BCA takes care of their preacher. No? Pero may mga nagre-resign, may mga nahihirapan, may mga nagbebenta ng insurance, may kung ano, nagta-tricycle driver, kung ano-anong ginagawa para lang makasurvive at magpatuloy sa preaching. No? So we don't want that. We want people, if they are serving the Lord seriously, sincerely, that they are supported. And we can be used of God for that effort. No? We multiply churches, we multiply ministers, and if churches and ministers are multiplied, souls are one. We have more soul winners. And we have the Great Commission. We promote the Great Commission. Kagaya nitong rehab center sa Nueva Ecija. Nueva Ecija ba yun? 20,000 drug addicts will be there. Kailangan nakapaligid doon mga church. Para hindi sila kung ano-anong psychiatry lang ang matanggap nila. No? Sigurado, pag naligtas yan, sigurado, hindi na niya kailangan ng 3 months o 6 months na therapy. Dahil yung miracle of the Lord pupunta na sa kanya. Kaka-recover na siya sa drugs addiction. People need the Lord. Christ is the answer of these drug addicts. Kaya kung meron tayong means, sinong tiga Nueva Ecija or sinong uuwi na final, no? Si Brother Louie, nandun na, di ba? Sabihin natin, kaya ka namin suportahan, sa Nueva Ecija ka na mag-work. No? Preacher ka namin doon. Tapatan mo yung gate ng rehab center. No? Sino ang pwede, no? Bigyan natin ng authority. Kaya natin. Sa ngayon, di natin kaya eh. Uupan ng isang ng isang apartment, tapos gagawing gawain, tapos full-time natin susuportahan. Pero pwede yun, di ba? Pwede mangyari yun. Let's have it. Let's go. Let's aim for that. Holiness. Let's make our money to be holiness unto God. Okay, so I hope that by that message, natutunan natin kung ano man ang gusto ng Panginoon sa ating offerings, sa ating income,